Magandang umaga sa lahat. Bago natin sisimulan ang ating tatalakayang paksa, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Binibining Crystal Jane Di Carrion, ang inyong guro sa Filipino. Welcome sa ikalimang linggo ng online learning para sa ikatlong markahan. At ngayon, babasahin ko sa inyo ang ating layunin para sa umagang ito. Una, nagagamit ang mga salita sa pangungusap. Pangalawa, nalalaman ang iba't ibang ilog sa India. Pangatlo, nakakagawa ng isang bubble map tungkol sa bansang India. At ito ang dapat nating matamo para sa umagang ito. Pagpapalalim na gawain. Sa araling ito'y mararanasan mong maging manunulat na bubuo ng sariling alamat ng isang bagay na makikita sa iyong kapaligiran at makukumbinsi sa kabataan upang ang mga alamat ay kanilang kalugdan. Mahalagang tanong. Paano ba maging mabuting pinuno? Ano-ano ang magiging pamantayan mo kapag ikaw na ang pipili o bubuto ng magiging pinuno sa bayan? Alam mo ba, sa India ay kilala ang 4 na uri ng kalagayang panlipunan na tinatawag nilang Varnas o caste system. Ang pinakamataas sa mga ito ay ang Brahman o mga kaparian. Sumusunod ang uring Kshatriya o mga mandirigma, kasunod ang Vyasyu o mga mangangalakal, at ang huli ang Sondra o mga manggagawa. Ang manggagawa na pagtingin sa mga Brahman o Brahmin ay nagsimula pa noong panahong Vedic. Magmula noon hanggang ngayon, wala nang masyadong nagbago sa ganitong pagtingin, kaya naman ang mga Brahman ay patuloy pa ring nakatatanggap ng pagkilala, subalit ito'y hindi na naisasalin sa materyal na benepisyo sapagkat hindi na ito tinatanggap sa kasalukuyan. Listahan ng lahat ng mga pangunahing ilog ng India. Ang India ay isang land repledent sa maraming mga ilog nito. Maraming malaki at maliliit na ilog ang Kris na tumatawid sa bansa na nagmula sa loob o gumagawa ng mga papasok mula sa mga mapagkukunan sa labas ng pambansang teritoryo. Ang mga katawan ng masa ng tubig na ito ay walang alinlangan na nakakamangha sa manipis na kagandahan at kadakilaan nito. Ngunit, higit pa sa kanilang natatanging pagkakaroon at linya ng lahi, ang mga ilog na ito ay mahalagang mga pag-aari din para sa bansa. Narito ang isang listahan ng mga pangunahing ilog sa India na pantay na makabuluhan para sa ekolohiya at ekonomiya ng bansa. Ating alamin kung ano nga ba ang ilog Ganga. Ang Ganga ay hindi nakikita bilang isang malaking katawan ng tubig sa bansang pinagmulan ng India. Iginagalang bilang sagrado, ang ilog sa katunayan ay sinasamba ng mga Hindo bilang Diyosa Durga. Gayunpaman, sa kabila ng katayuan nito bilang kabilang sa pangunahing ilog ng India, ang Ganges ay talagang isang ilog ng hangganan ng Trans. Nagmula sa Gaumok mula sa Gangotri Glacier ng kanlurang Himalayas sa Uttarakhand sa India. Ang ilog ay dumadaloy sa timog at silangan sa pamamagitan ng Gangetic Plain ng India at Bangladesh bago umalis sa Bay of Bengal. Kilala bilang Bhagirathi sa pinagmulan nito. Kalaunan, nakakuha ang ilog ng kanyang mas karaniwang pangalan mula sa Deprayag kung saan nakilala niya ang ilog na Alaknanda. Ang pangunahing sangay ng ilog ay kilala bilang Padma sa Bangladesh. Ang 1,261 kilometro ang haba ng ilog.
Ang Ganges ay naging site ng isang bilang ng mga mahahalagang makasaysayang sibilisasyong umuusbong sa mga pampang nito. Tahanan sa iba't ibang uri ng wildlife, kabilang ang ilan, mapanganib na mga species, ang matarik na linya ng relihiyon, at espiritual na ganga ay nagbigay ng mga tubig na maituturing na dalisay at paglilinis ng mga Hindus. Ang isang paulit-ulit na kababalaghan sa tanyag na kultura, ang Ganges ay isa sa pinakamahalagang ilog ng India. Yamuna, ang pinakamahabang ilog ng buhangin sa India ay ang ilog ng Yamuna na kurso kasama ang bilang ng mga estado sa buong 1,376 kilometros na haba. Sinasamba bilang diyosa na si Yamuna. Ang ilog ay iginagalang sa relihiyon kahit na patuloy itong sumusuporta sa ilang 57 milyong katao. Ang mga Yamuna ay nagmula sa Yamunotri Glacier sa Uttarakhand bago dumaan sa pamamagitan ng Delhi, Himachal Pradesh, Haryana at Uttar Pradesh. Ang lugar ng makasaysayang Kumbh Mela kung saan nagsasama ito ng mga Ganges sa Allahabad, ang ilog ng Yamuna na hindi nakakagulat na natagpuan ang paulit-ulit na pagbanggit sa mga sinaunang banal na kasulatan sa Hindo. At ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa Godavari. Mula sa kamanghamanghang Western Ghats ng India ay lumitaw ang ilog Godavari na dumadaloy sa mga estado ng Maharashtra, Telangana at Andhra Pradesh. Muli, ang isang ilog na sagrado sa mga Hindus, ang Godavari ay nagpapakain din ng isang mayamang pamana sa kultura. Isang paggalang na presensya sa mga banal na kasulatan sa buong milenya, isang banal o bilang ng mga lugar na paglalakbay sa banal na lugar sa tabi ng mga bangko nito. Sa 1,465 kilometros, ito ang pangalawang pinakamahabang ilog sa India pagkatapos ng mga Ganges at ang pinakamahabang ilog sa Timog India. Brahmaputra, paikot-ikot na kurso nito kasama ang mga magagandang tanawin ng Assam at Arunachal Pradesh sa India ay ang ilog Brahmaputra. Nagmula sa Mansarovar Lake ng Tibet bilang Yarlung Changpo River bago pumasok sa teritoryo ng India kung saan kilala ito bilang Brahmaputra. Ito ay isa pa sa pangunahing mga ilog sa India. Sa higit sa 3,080 kilometro ang haba, ito ang isa sa pinakamahabang ilog sa buong mundo. Muli, isang sagradong presensya sa India, lalo na sa mas mababang mga abot nito. Ang Brahmaputra ay pinangalanan pagkatapos ng Hindu Lord ng paglikha ng Brahma. Bukod sa pagiging isang mahalagang mapagkukunan ng kabuhayan sa maraming mga avenues, kasama ang mga bangko pati na rin ang tubig nito, Brahmaputra na dumadaloy sa hilagang silangan na bahagi ng India ay humantong din sa paglaki ng isang natatanging biodiversity at ekologikal na komposisyon ng rehiyon. Ang ilog ay natatangi din sa pagiging isa sa mga bihirang taong may tubig na dumadaloy sa India na pinagkalooban ng isang pangalang lalaki na Brahmaputra na nangangahulugang anak ni Brahma. Indus, muling nagmula sa Tibet sa paligid ng Lake Manasarovar, ang ilog ng Indus ay isa sa pinakamahaba sa Asya. Sa India, ang mga kurso sa ilog sa pamamagitan ng masungit, malinis na lupain ng Ladakh at marahil ay ang mapagkukunan mula kung saan nakuha ang pangalan ng lalawigan. Tulad ng ilog na nagbunga ng kabihas ng Indus Valley, ang Indus ay makasaysayang pati na rin ang kultura ng mga katuturan.
Ito ay may pangunahing mga lungsod tulad ng Harappa at Mohenjo-daro umunlad sa mga pangpang nito. Ang ilog na ito ay isang mahalagang lugar na tirahan ng tao sa sinaunang mundo. Kahit ngayon sa pag-agos sa China, India at Pakistan, ang ilog ay patuloy na naging takbo ng isang malaking bahagi ng pag-areglo ng tao sa bawat bansa. Nardama, isa sa tatlong pangunahing ilog sa Peninsular India. Ang Nardama ay tumataas mula sa Amarkantak Plateau sa Madhya Pradesh at kilala bilang lifeline ng Madhya Pradesh at Gujarat. Ang ilog ang bumubuo ng tradisyonal na hangganan sa pagitan ng Hilagang India at Timog India. Ang isa sa 7 banal na ilog sa India, ayon sa paniniwala ng Hindu, natagpuan din ang Narmada na binabanggit sa mga sinaunang banal na kasulatan ng pinakalumang relihiyon ng mundo. Ang makabuluhang ekolohikal, ang ilog at ang mga nakapalibot na relihiyon o rehiyon ay naging tahanan ng magkakaibang uri ng flora at fauna. Gayon din isang anthropological at archaeologically makabuluhang kababalaghan, ang ilog Narmada ay isang pangunahing pagkakaroon ng tubig sa bansa. Krishna, ang ilog ng Krishna ay isa sa pinakamahabang ilog sa India. Ang ilog ay nagpapatakbo ng 1,288 na kilometro sa mga estado ng Maharashtra, Telangana, Karnataka at Andhra Pradesh matapos magmula sa Western Ghats. Iginalang sa relihiyon, mayaman sa ekolohiya at pinagkalooban ng isang mayamang reserbang deposito ng mineral. Ang ilog ng Krishna ay kabilang sa mga pinakamahalagang pangunahing ilog ng India. Ang Mahadani, ang panapanahong ilog na kung saan ay isa sa mga pangunahing ilog ng India ang Mahadani. Tumataas sa mga burol ng Southeast Chhattisgarh, ang ilog ay dumadaloy din sa pamamagitan ng estado ng Odisha, kung saan pinangangasiwaan nito ang pinakamahabang ilog sa lahat ng dam sa mundo, ang Hirakud Dam. Tulad ng ilog na nagdedeposito ng higit na matalino kaysa iba pang mga subcontinent ng India, ang Mahadani ay humantong sa pagbuo ng isang lubos na mayabong Mahadani Valley. Kaveri, ang daloy sa mga estado ng Karnataka at Tamil Nadu. Ang Kaveri ay isa pang pangunahing ilog sa India, ang isa pang banal na ilog na sinasamba bilang diyosa ng Kavirama sa pamamagitan ng mga tao sa Timog India. Ang Kaveri ay malubhang inilalarawan sa panitikan ng Tamil Sangam at gaganapin ng lubos na paggalang sa Hinduismo. Ang ilog ay tumataas mula sa Western Ghats sa Karnataka at sumusunod sa isang 805 kilometro na haba ng kurso bago walang laman sa Bay at Bengal. Bilang mapagkukunan para sa isang malawak na sistema ng patubig, ang Kaveri ay isa rin sa mga pangunahing ilog ng India. Jhelum, ang isa sa 7 ilog na niluwalhati sa Hinduismo. Ang ilog ng Jhelum ay dumadaloy sa Hilagang India at dumadaan sa Kashmir bago pumasok sa silangang Pakistan. Tumataas mula sa isang bukal sa paanan ng Pir Panjal sa timog silangan na bahagi ng Kashmir Valley. Ang ilog ay itinuturing din na banal ng mga sinaunang Griego. Sa sinaunang pangalan nito na Vistata, natagpuan ang ilog na binabanggit ng maraming beses sa Rigveda at naging kilalang presensya sa India mula pa noong makasaysayang panahon. Gamit ang nakakamanghang magagandang natural na lawa, ang lawa ng dal na nagsisilbing isang baha sa ilog, ang Jhelum ay lumilitaw din sa isang ekolohikal at ekonomikon na mahalaga sa katawan ng tubig sa modernong India.
Chambal, ito ay isang tributary na ilog ng Yamuna at nagmula sa estado ng Madhya Pradesh bago dumaloy sa Rajasthan at Uttar Pradesh. Sa maraming pagbanggit nito sa mga sinaunang banal na kasulatan, ang Chambal ay isang maalamat na ilog. Isa rin ito sa ilang pangunahing mga ilog sa India na medyo malaya sa polusyon. Gamit ang ilang pangunahing mga dam na itinayo sa ibabaw ng tubig na ito, ay bumagsak ang ilog Chambal ay isang potent na mapagkukunan din ng pagbuo ng hydroelectricity sa bansa. Sutlej, ang Sutlej River, isang tributary ng Indus at ang pinakamahaba sa 5 ilog na nagpahiram sa estado ng Punjab, ang pangalan nito. Ang 1,500 kilometro ang haba ng ilog ng Sutlej ay nagmula sa Tibet mula sa kung saan ito nagmamartsa sa pamamagitan ng India sa buong Himachal Pradesh, Punjab at Jammu at Kashmir bago tumawid sa Pakistan. Para sa inyong mga aktibidad, maaaring pumunta sa ating link na https://lcms.gaitep.com/ o maaaring tumawag sa numerong 0975-27-08093 o 0951-30-32796. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Quisel Jane Di Carion. At sa muli, magandang umaga sa lahat.